Kath din, galawang magjowa. Sila na talaga mga kasombreros, no? At ano na talaga, secret lang talaga mga kasombreros. Tapos, stante or yung stand ni na Kath and Alden, pinagtabi mga kasombreros, no? Siya ng ating major items. Minor items tayo mga kasombreros, ha? Yung BYD, nag-update dito ang isang admin kagabi. Yung BYD Ironman 70.3 sa Davao nga ni Sir Alden mga kasombreros, no? Parang nag-update sila. So race, fast and scenic, so something like, parang nagpaalala lang sila mga kasombreros, no? So cyclist dito si Pops Alden. So ngayon po nag-voice over ako ng alas 3 ng hapon, Feb 12. Si Alden po ay may ganap sa St. John Colleges sa Calamba City sa Laguna. Abangan niyo po sa next vlog na lang natin, no? Yung update nun mga kasombreros, kasi guest po siya doon. Nagse-celebrate ng 75th anniversary ang St. Colleges, St. John Colleges sa Calamba City mga kasombreros. So which is sa next na natin na item yun mga kasombreros. Sa next ano tayo? Sa next na na vlog mga customers, kasi isasama natin yung update natin doon, no, sa kanyang ganap. Tapos yung si Kath, tapos si Ding Dong, tapos si Angelo De Leon, si Bobby Andrews, si Enchong D at Barbie Forteza ay na-feature dito, no, sa PEP, no, sa kanilang pag-update mga customers. Netflix subscribers umay na sa mahabang Pinoy teleserye. So parang yung ginawa nila dito parang ano, no, ang lupit ng kanilang ginawa dito, kasi parang series, 'di ba? Series yung gagawin nila sa Netflix. Tapos yung kay Alden naman sa View sa Love Siargao nga. Parang napag-isipan nila na kung pa ayaw na pala ng Pilipino ng masyadong mahabang teleserye. Kung kaya ang ginawa nila ngayon, nag-collaborate sila sa Netflix, tapos series na lang yung kanilang ginagawa mga kasombreros. So lately, it's become pretty noticeable that Filipino teleseries with 80 episodes are more don't stay long in Netflix top 10 or Netflix's top 10. So kung kaya parang ito yung ginawa nila, no, parang ginawa na nilang konti na lang mga kasombreros. Tulad nung kay Alden, 26 episodes na yung gagawin nila. So tapos ito kay Ma'am Catherine, hindi ko lang din alam, no. So baka isang buwan mahigit lang din mga kasombreros ito sa Netflix. So tapos ay panibagong project na naman. So habang pinapalabas yan, baka next week ay tapos na sila sa shoot mga kasombreros ng Someone Someday, no. Si Ding Dong naman ay master cutter sila. So yun po, no, mga kasos. Pero tamang update lang tayo doon. Tapos si Alden, no, 30 minutes ago, sabi dito ni Chard Fulkerson, good night my loves, no. Tapos may emojis na heart mga kasombreros, tapos picture ni Tisoy mga kasombreros na nakahiga. Kunwari ay nagpa-side view ng kanyang tingin sa camera, no, si Soiti. Huwag ka mag-alala, kasi Soiti ka naman talaga kahit hindi ka magpa-cute. Tapos ito, si Ma'am Catherine pala, doon sa may most beautiful faces, kahapon yata yun parang sabi dito nanalo daw. Sabi dito, congratulations Miss Catherine Bernardo, the most beautiful faces 2026. Pero mag-follow up ako ng update dito. May isa pa akong utang, no, yung kay Ray Pumaloy at saka Ethan Perez, na chika daw niya sa Kath din. So wala pa rin lumalabas na update doon, no. Pero mag-aantay tayo. So kung wala ay wala tayong magagawa. Pero pag meron ay magpapasalamat tayo mga kasombreros, no. So yun po, no. So congratulations kay Ma'am Catherine. Hindi nakapagtatakang kasama siya sa Beautiful Faces this 2026, no. Hindi ko rin alam kung TC Candler ito mga kasombreros. Tapos ito, next item natin, yung outfits ni Ma'am Catherine or yung OOTD, no, yung entirety ng kanyang outfit doon sa Netflix media launch nga mga kasombreros na 14 hours ago by Chika Balita PH, ay na-feature niya yung expensiveness ng sinuot ni Ma'am Catherine, kasama doon yung buong outfit niya, yung kanyang glasses,
yung kanyang damit, yung kanyang Bottega Veneta bag, tapos yung dito yung kanyang heels, no? Na Saint Laurent, mga kasembreros. Ako, medyo duda ako ng konti dito ha, kasi yun nga, no, according nga doon sa Daily Tribune ay local designers ang gumawa dito, mga kasembreros. So siguro yung pants niya ay local designers din ang gumawa, tapos yung kanya mga hikaw. So pwedeng gano'n, no? Magkakamukha. Ang dito, itong Bottega Veneta bag. So kung confirm nga na Bottega ito, ay ito nga yung regalo ni Alden, no? Kay Ma'am Catherine, mga kasembreros na bag. So yun po, no, ikinakatuwa natin ito. Yung Mont Blanc, no, Lengok, no, tapos yung Saint Laurent na heels niya. So heels, pwede kasi minsan magkakamukha, no, not unless na galing mismo kay Ma'am Catherine yung confirmation na yun yung specifics ng kanyang mga sinuot, mga kasembreros. Wow, Catherine Bernardo's outfit at the Netflix event was so expensive. Still can't believe how much her pants cost. On another level, Catherine. So yun siya, no. Estimation lang naman ito. Yung glasses niya nasa 30,000. Yung kanyang bag ay nasa 265,000 or 285,000. Tapos yung dito yung kanyang shoes ay nasa magkano to? 94,000. Daming likes sa 569 reactions, mga kasembreros. Pero nga, no, ako ay hindi ako 100% sure dito sa kanilang quotations or mga sinabi na mga amount, mga kasembreros, sa dito sa outfit or OOTD ni Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasembreros. Tapos yun, 3 days to go ay Stars on the Floor na ni Alden, mga kasembreros, no. Aabangan natin kasi Feb 15 iyon. Kung kaya abangan natin yung pinaka unang episode ni Soiti, mga kasembreros, ng buong production team ng ang tawag dito ng Stars on the Floor, mga kasembreros. So titingnan natin kung ano siya, kung may part ng kanyang part siya ng production sa, or may intermission number si Soiti, mga kasembreros, doon sa pinakaunang episode ng Stars on the Floor, mga kasembreros. So yun po, no, aabangan natin yun. So ano tayo, parang konting recap lang po, no, doon sa Stars on the Floor, na kung saan ng mga kalahok ay mga P-pop, mga kasembreros. So yung mga artistang makakasama nila ay hindi pa na-reveal, pero aantayin natin, no, mga kasembreros and mga Cathinatics. So panalo to actually, no. Nanalo last year itong dito, best reality show na originally created, parang original concept kasi itong Stars on the Floor, mga kasembreros. Kung kaya nanalo ito sa mga awarding, mga kasembreros. Hindi ko lang din alam kung, hindi ko na ma-recall kung ano, kung saang mga award giving bodies yung nagbigay. Pero yun, panalo, no, ang dito, ang Stars on the Floor na ito, mga kasembreros. Tapos yun, Love Siargao ni Alden. Hindi ko lang din sure kasi ngayon may low pressure area na naman. Ngayon po alas 3 ng hapon alas 3 ng hapon ako nag-voice over. Ay makulimlim na naman, no. So ang Siargao kasi ay part ng Davao or Surigao. Makulimlim ngayon, kung kaya hindi ko lang baka naurong ulit or na udlot yung dito yung pagsushoot or pagtitape ni na Alden ng Love Siargao, mga kasembreros. So nevertheless ay magkakaroon naman tayo ng update soon, no, kapag magsa-start na sila, mga kasembreros. Tapos major item tayo ha. Alam niyo po yung galawan ng CAF din dati. So dati to kasi may nag-post kagabi ng isang dito na isang admin. Tapos ako nagulat ako dito kasi yung napapansin ko lang dati, di ba, yung nagpapahid ng damit si CAF kay Alden, na parang sobra yung care or concern ni CAF kay Alden. Tapos si Alden pala, bago sila dun bumaba sa may
tao dito sa may kotse, doon sa may premiere night mga kasombrero, inaayos niya yung likod, yung suot ni Kath mga kasombrero doon sa likod. Na parang sabi ko yung parang late ko na notice na ganoon kasi pagbaba ni Catherine doon sa may kotse or sa may sasakyan nga nila mga kasombrero, no? Parang alam yung galawang magjowa. Kasi di ba doon sa may market sa Taguig, yung jumper ni Ma'am Catherine, di ba? Parang bumababa yung jumper niya. So talagang chumyempo si Alden mga kasombrero para maayos yung jumper niya, no? Mga kasombrero. Tapos nung hikaw ni Ma'am Catherine na sobrang stress si Tisoy, tapos alam niyo yung galawang magjowa, galawang hindi siya normal, no? Kagaya ni Ma'am Catherine siya ni James Reid, tapos si Alden naman kay Heaven Paralejo, yung mga alam mo yung kakaiba yung galawan kay Heaven Paralejo at saka kay kay Alden, so magkaiba yung parang iba, no? May talaga napakalaki ng difference. So kaya galawang magjowa, no, itong Catherine mga kasombreros. Tapos syempre nung ngayon talagang tahimik lang sila mga kasombreros doing their own doing their own projects mga kasombreros. And sabi nga naman Catherine, ngayong Valentine's Day ay secret lang muna, sabi niya. Sabi niya ganoon sa kanyang sa kanyang recent interview kay Doc Ivy mga kasombreros. Tapos ayun, yung pag nagpapawis si Ma'am Catherine, sige, kuha ng panyo si Tisoy, tapos yung sa escalator pa, no, talagang sa escalator ay talagang tumalon pa si Tisoy para ibigay yung panyo kunwari or tissue, no, kasi nga nagpapawis si Ma'am Catherine. So marami public appearances yung mga kasombreros, no. Hindi siya private. Yan, mas lalo na sa private kasi nga di ba ang daming saksi ng kanilang ng kanilang sweetness, no, off cam mga kasombreros. So talaga ngayon ay sobrang malihim nila, no, very secretive talaga sila mga kasombreros. Dito natin nakita na pareho talaga sila ng pero alam natin na talagang nag-uusap ang dalawang ito mga kasombreros. Sabi nga nila ay gusto nila ng peaceful, ng secret na agenda. Hindi naman secret na agenda, parang yung peaceful ba na hindi ka papatol sa mga issue and so on mga kasombreros. So that's what they're doing mga kasombreros. Talagang lang sila, yung pawis, basta maraming isama pa natin dito yung kanilang kakulitan kapag nagsama sila mga kasombreros. So walang tigil na kakulitan, at saka kapag seryoso, kapag Englishan, kapag kulitan. So parang talaga nagkakatugma yung kanilang. Ito pa ay galawang magjowa mga kasombreros. So nagulat ako dito, no, parang alam mo yung yung likod ni Ma'am Catherine, di ba, ayusan mo parang kasi yung likod parang hindi siya gawain pwede naman ipaayos sa glam team, di ba? Kasi andun naman yung glam team ni Ma'am Catherine, pero hindi parang walang boundaries, no, kapag sila na, kasi nga wala nang Daniel, no. Mga kasombreros, mga Cathnatics. So team panatag tayo, ha. Tapos ito yung isa sa mga major items natin, yung nakita ng isang fan doon sa may isang mall magkatabi, no, yung stand ni na Catherine Alden mga kasombreros sa Alpha Pro Dog Food at saka Nutrichunks naman kay attorney mga kasombreros. Tapos sabi niya dito, my Catherine. So nasa left si Alden, kapag palabas ka, nasa left siya, tapos nasa right naman si Ma'am Catherine. Pag papasok ka, nasa left si Ma'am Catherine, nasa right naman si Alden. So talagang kinilig din yung admin, no, na nag-post dito kasi my Catherine, sabi niya ganoon mga kasombreros. So parang kahit na picture lang or kahit na stante lang mga kasombreros ay nandun yung kilig at nandun yung thought mga kasombreros. So talaga nakaka-amaze lang, no, at saka nakakatuwa mga kasombreros. Tapos sa ating last item natin for the Catherine mga kasombreros, na-feature din, no, si Ma'am Catherine ng ABS-CBN, of course. 3 hours ago, kapamilya star Catherine Bernardo turns heads with elegance at a streaming event gearing up for her upcoming series, Someone Someday.
with James Reid, no? Ito po ay post ng ABS-CBN mismo, mga kasambreros, na yun nga, umattend si Ma'am Catherine ng Netflix media launch. What's next on Netflix 2026. Tapos ito, sobrang nakaka-amaze ito, mga kasambreros. Nag-launch pala si Donnie, no, ng kanyang Donato Cup na inorganize niya, mga kasambreros. Tapos yun nga, parang in celebration or in connection sa kanyang 28th birthday, mga kasambreros. Tapos yung funds, yung mariraise na pera dito ay mapupunta sa education ng mga bata, no, na mga para may foundation sila, no, Move Ed yung kanyang title, mga kasambreros. So nag-post dito si MJ Felipe 2 hours ago. The first Donato Cup organized by kapamilya actor Donnie Pangilinan celebrates his 28th birthday. Proceeds of the first Donato Cup will go to Move Ed to help fund children education. So yun po, no, talaga nakaka-amaze, no. Parang golf ito, kasi syempre pag nag-golf ka, maiyayamanin ka talaga, mga kasambreros. Tapos dito ko nalaman na ang kanyang lolo pala ay Donato, no. Junior ba ito siya, no, si Donnie. Kasi yun yung parang na-interview siya ng TV Patrol. Tapos yung sabi niya na credit niya or parang utang niya ito din kay lolo niya na pinakaunang Donato, no. So ganoon siya. So parang junior nga siya, mga kasambreros, no. Si Donato, yes, Donnie Pangilinan. Wait, let me double check. So kasi sabi niya ganoon, pinakaunang Donato yung lolo niya, mga kasambreros. So yung nakalagay dito ay hindi pala siya junior, no. Mga kasambreros, Donnie Pangilinan. So hindi nga siya junior. So pero yun, nakakatuwang na pinakaunang lolo niya pala ay Donato ang pangalan, mga kasambreros. So kapangalan ito ng kuya ko ay Donato din, mga kasambreros, no, yung kanyang pangalan. So pareho sila ng pangalan. Donato Antonio Laksa Pangilinan, February 10, 1998, na, mga kasambreros. So yun po, no, nakakatuwa lang, no, at saka nakaka-amaze kasi yung fundraising, yung pagtulong talaga sa mga hika-house when it comes sa pag-aaral ay tumutulong sila, mga kasambreros. Tapos si Belle naman, nag-post sa kanyang Instagram story, no, may flowers na nagpadala. Kanino kaya ito galing? Sabi niya, from Jollibee niya ito na family. Feeling the joy and love this Valentine's Jollibee heart, no, Valentine's Joy Day. Tapos yung ang ganda ng flowers, no, red roses with with Jollibee. Tapos may mga pagkain, mga kasambreros, sana all, no, pinapadalhan ng Jollibee. Hindi, joke lang. Joke lang po. Tapos last item natin, no, kay Sir Donnie pa rin, ay may picture siya dito kasama ang isang fan, no. Post din niya ito sa kanyang Instagram account, mga kasambreros. So in connection pa rin sa kanyang birthday, mga kasambreros. Alright, so yan lang actually, no, sa ating Kathden items. Team Panatag tayo. Galawang magjowa ng Kathden, no, mga kasambreros and mga Kathenatics. So Team Panatag tayo. Wala akong video, no, na ipi-play. So pakinggan natin ang napakagandang salita po ng Panginoon, and isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Napaka-amazing ng ating Word of God, mga kasambreros. Ang title natin ay Ang Tagabantay ng Selda. Grabe, no, ang tagabantay ng kulungan, mga kasambreros. Ito po ay isang napakahalagang pangyayari, or I would say napaka-powerful na encounter, mga kasambreros, sa Biblia, no, sa aklat ng Acts or mga gawa, mga kasambreros, sa New Testament. Medyo mahaba po ito. Babasahin ko na lang tapos pakinggan nyo na lang po, mga kasambreros. Ito po yung tagpo na kung saan ay kinulong na sina Apostol Pablo at saka si Silas or si Silas, mga kasambreros. So grabe, no, power itong nangyari dito, mga kasambreros. Sabi dito, Acts chapter 16 verses 25 hanggang 34, "But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them." So may mga kasamahan siya. Imagine natin yung scenario na may kasamahan silang mga nakakulong din, mga kasambreros, sa isang selda. Tapos si Apostol Pablo at saka si Silas
ay nananalangin sila, no, at saka umaawit ng papuri sa Diyos. Suddenly, there was a great earthquake. May lindol daw mga kasembreros, so that the foundations of the prison were shaken. So nagkaroon ng lindol, no? And immediately all the doors were opened and everyone's chains were loosed. So nakawala din yung lahat ng yung posas ng mga preso, mga kasembreros ay nagsipang tanggalan ng kusa, no? And the keeper of the prison, ito yung tagabantay ng selda, no, mga kasembreros, awaking from sleep and seeing the prison doors open, supposing the prisoners had fled. Akala niya yung mga nakakulong daw or mga preso ay nakawala or nakalabas, mga kasembreros, no? Sabi niya, ano yun sa kanila kapag ikaw ang tagabantay tapos hindi mo nabantay ng maayos yung trabaho or nagawa ng maayos yung trabaho, ano yun, papatayin ka ng yung master o ng yung supervisor, mga kasembreros. And sabi niya dito, drew his sword and was about to kill himself. So mas gusto niya lang patayin ang kanyang sarili. Binunot niya yung kanyang espada at saka papatayin niya sana ang kanyang sarili. Pero sabi niya dito, verse 28, but Paul called with a loud voice saying, do yourself no harm. Huwag mong saktan ang sarili mo, sabi ni Apostol Pablo, for we are all here. Nandito lang kami sa loob, no? Hindi sila nakalabas. Verse 29, then he called for a light, ran in and fell down trembling before Paul and Silas. And he brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? So nagsimulang nanampalataya, no, at nagkaroon ng faith ng mga kasembreros ang tagabantay ng selda. Grabe, no? It's really amazing, mga kasembreros. So dito sinabi niya Apostol Pablo sa verse 31, so they said, believe in the Lord Jesus Christ, na maniwala ka kay Panginoong Jesus and you will be saved, you and your household. Grabe, ang kanyang pamilya ay maliligtas, mga kasembreros, kapag maniwala daw kay Lord Jesus Christ. Then they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. And he took them the same hour of the night and washed their stripes. And immediately he and all his family were baptized. Now when he had brought them into his house, he set food before them, and he rejoiced, having believed in God with all his household. So grabe, no? Yung encounter na ito ay sana ay magbigay aral din sa atin na sometimes yung mga bad circumstances ng ating buhay, tulad dito, no? Papatay na sana ng tagabantay ng selda yung kanyang sarili, pero sumigaw si Apostol Pablo. So parang imbis na nawala na yung kaluluwang yon, yung pamilyang yon, mga kasembreros, na maligtas, pero dahil sa salita ng Panginoon, dahil sa kay Apostol Pablo na ginamit ng Panginoon, ay naligtas pa, no? Nagkaroon pa na additional doon sa mga multitudes na naniniwala kay Lord Jesus Christ at nananampalataya kay Lord Jesus Christ, ay may isang tagabantay ng selda at kasama pa ang kanyang pamilya, mga kasembreros, na maniwala sa kanya. So grabe, alam niyo po yung encounter na to. And isa pa dito, yung sitwasyon ni Apostol Pablo. Isipin mo, nasa kulungan ka, tapos sumasamba ka sa Diyos, tapos kumakanta ka pa ng papuri sa Diyos, nagpapasalamat ka pa sa Diyos. Ibig sabihin, ito yung faith na kailangan natin, mga kasama, kagaya ni Apostol Pablo at saka ni Silas, na kahit sa gitna sila ng ng problema, kasi nakakulong ka nakakulong ka na nga, tapos nagpapasalamat ka pa sa Diyos, nagpupuri ka pa sa Panginoon, di ba? So sa atin, sa buhay natin, kahit may problema tayo, and ang isa kasi sa mga isa sa mga talagang dapat nating kapupulutan ng aral at gawin sa ating buhay, yung the more that we encounter problems, the more that we experience bad circumstances, the more that we praise and thank God, the more that we have faith on Him. The more that we encounter challenges, the more that we trust His process, the more that we trust Him, mga kasembreros. Kasi nga, alam niya kung paano nagtitiwala tayo sa ating Panginoon, so He knows exactly what He's doing. Sa kabilang banda naman, ang puso, no, ng tagabantay ng selda, na kumaga pa curious siya. Paano ang gagawin or anong gagawin ko para maligtas ako, mga sabi niya sa kina Apostol Pablo at saka kay Silas, no? Sabi niya, so they said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. So yun nga, no? And yung response ni tagabantay ng selda, mga kasembreros,
ay gagayahin din natin. Every time na nakaka-experience tayo ng amazing work, kumaga pa, namangha ako sa, kumaga pa, imposible ito mangyari, pero nangyari because of the great and the wonderful work of God. So, tayo din bilang mga nakasaksi no nakaranas ng kabutihan ng Panginoon ay dapat na manalig at saka gawin natin yung ating gawin natin yung ating best mga kasembreros para tayo po ay maligtas no para tayo po ay makilala natin ang Panginoon. So gawin natin, mag-decide tayo. Yung kaligtasan ibibigay ng Diyos sa atin by His grace no sa kanyang anak na si Lord Jesus Christ mga kasembreros. So kasi wala tayong dapat gawin para maligtas mga kasembreros but obey, work out our faith, mga kasembreros, work out our own salvation. Naligtas tayo, tinanggap natin si Lord Jesus Christ mga kasembreros, naligtas tayo kung kaya gagawa tayo ng kanyang kalooban. So ganoon po yun. So ang kaligtasan ay nagmumula sa pananampalataya kay Lord Jesus Christ and then sa paggawa ng kanyang kalooban mga kasembreros. So kung kaya hindi lang, and nakita natin yung impact, hindi lang tayo, hindi lang yung tagabantay ng selda yung naligtas, kundi kasama pa yung kanyang mga household kasi nagpabinyag din sila naniwala ang buong household o ang buong tahanan. Wala pa siyang pangalan yung tagabantay lang ng selda ang nakalagay dito mga kasembreros. So grabe, this verse demonstrates the power of faith and the impact it can have on others despite facing a difficult and seemingly hopeless situation like imprisonment. Paul and Silas chose to praise God. So kagaya na mention natin imbis na malugmok, imbis na mamighati, imbis na siguro andun yung lungkot una pero nanaig yung pananampalataya, nanaig yung kabutihan ng Diyos, yung kanilang pananampalataya at pananalig sa Panginoon mga kasembreros na alam nila na mas alam ng Panginoon ang ginagawa niya, that it was God's will mga kasembreros na mailagay sila doon sa kulungan para may maligtas na tagabantay ng selda at ang kanyang pamilya mga kasembreros. So grabe talaga nakaka-amaze ito mga kasembreros na mas pinili rin nilang sabi niya when facing difficult situations ay mas pinili ni Paul at Silas na purihin ang Panginoon mga kasembreros. This act of worship not only strengthened their own faith and resilience, but it also had a profound effect on those around them. Through their actions, kina Apostle Paul at saka Silas, they were able to inspire the jailer to seek God and ultimately lead to his conversion and baptism. So yung jailer, ito po yung tagabantay ng selda mga kasembreros. So imagine the strength of character and unwavering faith it must have taken for Paul and Silas to praise God in such challenging circumstances. So grabe naisip ba natin na grabe gaano kalakas yung kanilang pananampalataya na kahit sa gitna ng challenge down, sa gitna ng kulungan, sa gitna ng bad circumstance, ay nakapagpuri pa rin sila, nagpasalamat sa Diyos, kumanta ng papuri at pasasalamat sa Panginoon mga kasembreros. So kung kaya yung kanilang example ay nagsiserve sa atin bilang paalala, bilang reminder mga kasembreros na kung paano tayo mag-respond, paano tayo mag-act mga kasembreros toward a bad circumstance ay napakahalaga lalong-lalo na po sa ating pananampalataya kasi may effect yun sa ating pamilya, sa ating sarili mga kasembreros. Ang verse na ito ay nag-highlight din ng transformative power of faith and how it has the potential to change hearts and bring about profound life changes. So yun siya yung transformative power ng pananampalataya kagaya ng ginawa nung tagabantay ng selda mga kasembreros na kaya niya magbago. So ito yung sasabi natin na lumari asawa mo lasenggo, matagal ka nang namamroblema dyan sa asawa mo na lasenggo or hindi ka nagkakasundo. So dali mo sa simbahan o invite mo sa church or magbasa kayo ng Biblia. Kasi ang salita ng Panginoon, ang pananampalataya ay talaga nakakapagbago po yan ng character mga kasembreros. It encourages us to reflect on our own faith and how we can use it to positively impact those we encounter even in the face of adversity. Kung isipin mo, galit sana si Apostol Pablo doon, pwede naman silang tumakas agad kasi natanggal na yung mga posas, na buksan na yung mga pinto. So, di ba? Automatic, parang gusto nila, pag gusto nila, pwede silang lumabas doon mga kasembreros. Pero hindi na pinili yun, kasi hindi pa ang kalooban ng Panginoon na makalabas sila. Kalooban ng Panginoon at part ng kanyang plano na maligtas yung jailer mga kasembreros or yung tagabantay ng selda. Grabe
It's really amazing, mga kasombreros. Furthermore, the story in Acts chapter 16 teaches us that God can work miracles even in the most challenging circumstances. When we cling to our faith and trust in God's plan, we open ourselves up to experiencing His supernatural intervention sa ating buhay. Cultivating faith in times of adversity requires us to surrender our fears and worries to God, knowing that His ways are higher than our ways and His timing is perfect. So yun, parati nating isipin, yung pamamaraan ng Diyos, yung plano ng Diyos, yung thoughts ng Diyos, yung kanyang yung views niya, mga kasmiras, at ang kanyang plano para sa atin ay mas dakila, mas mabuti, mas mainam, at mas alam niya yung kung paano nakakabuti sa atin kumpara sa ating sarili, mga kasembreros. Kung kaya, yun yung faith. Whatever happens, whatever it takes, mga kasembreros, let's trust God, no, na kaya niyang kumilos at kaya niyang gawin kahit mga imposibleng mga bagay para sa tao. Alright, sinabi sa Word of God, ha, nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no, at saka espiritu at character kagaya ng tagabantay ng selda na nampalataya at nabago sa pamagitan ni Lord Jesus Christ, mga kasubros, at kanyang faith sa Panginoon. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent, and wonderful name of the Lord Jesus Christ, we pray. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasubros, and paalam po. I love you.